Nakaranas ka na ba ng pagkagising ng 3:00 ng umaga? Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa isang walang pangalang karamdaman ng kamatayan na tumatama sa dibdib mo. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa silid tulugan at iniabot ang kamay ko sa tabi ko at naramdaman ko lamang ang malamig na unan ng aking asawa. Sa pamamagitan ng manipis na kurtina, nakita ko ang kanyang anino, nakaupo siya ng kurob sa balkonahe, hawak ang sariling mga balikat, nanginginig sa tumutusok na lamig ng gabi. Sa simula ay naging panatag ang aking loob, akala ko ay hindi lang siya makatulog. Ngunit nang kumuha ako ng kumot na ibibilad sa kanya, lumingon ako sa sahig at nagyelo ang dugo ko sa gulugod. Sa sahig na kahoy, mula sa pintuan patungo sa paanan ng balkonahe, ay isang bahid ng tubig na parang may nagtatakbo nang tumudlas ng katatapos lang parang may isang taong nakatayo doon at tinutuluan. At ang mga kamay ko ay nagsimulang manginig habang malakas na hinila ko ang pinto at nakita ko ang bagay na nagpabago ng lahat sa umaga ring iyon. Nagsimula ang lahat sa hapunang iyon. Ang aking ate na si Lenny ay bumisita mula sa probinsya, nagdadala ng ilang tilapia mula sa kanilang palayan. Ang aking asawang si Clara, lagi siyang tahimik at masipag, ay nagmamadaling naglinis, nag-aayos ng mesa, nagtatakbo ng paligid-ligid. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Ate Lenny. Ang tilapia kailangan nilaga ng maalat para masarap. Ang nagninegosyo sa ating lutuin ay masasayang pera. Lumingon ako kay Clara. Yumukod lang siya at nanahimik. Alam ko na mahusay siyang magluto, ngunit pinili ko rin ang katahimikan dahil si ate ay ate at ako ang nakababatang kapatid. Ang pagtutol ay magdadagdag lang ng gulo. Pagkatapos kumain, pumasok si Clara sa kusina para linisin habang akong nakaupo at umiinom ng tubig kasama si Ate Lenny. Nagkwento siya tungkol sa lahat ng bagay, kung paano dapat ang mabuting manugang, kung ano ang mga obligasyon ng isang babae sa pamilya ng asawa. Bigla, ibinaba niya ang kanyang boses at sinabi ang bagay na nagbago ng lahat. Kapatid, napuna ko na. Ang misis mo ay nagpapadala ng pera sa kanyang pamilya. Bawat buwan, may lihim siyang ipinapadala. Natigilan ako. Ano ang sinabi mo? Hindi ganoon si Clara. Nagtaas kilay si Ate Lenny. Hindi? Kahapon, narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono. Sinabi niyang, hintayin mo muna. Kukunan ko pa ng konti para maipadala sa iyo, Nay. Saan niya kukuha ng pera? Sa iyo lang naman. Hindi ba? Nagsimulang mabilis ang tibok ng aking puso. Nilunok ko ang isang maigting na paghinga. Nagpatuloy si Ate Lenny. Kapatid, bulag ka na sa pagmamahal. Ang mga babae na galing sa mahirap na pamilya na nag-asawa sa lalaki mula sa lungsod, karamihan sa kanila ay ginagamit ang mapagmahal nilang asawa para tulungan ang kanilang pamilya. Subukan mong tingnan ang iyong account, malalaman mo. Ayaw ko namang maniwala, ngunit ang mga salita ni ate ay parang pumunta ng diretso sa aking utak at nananatiling nakabaon doon. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa tabi ni Clara, ngunit hindi ako makatulog. Dahan-dahan kong pinabuksan ang aking telepono at sinuri ang aking bank statement. Tumigil ang puso ko nang makita ko ito. 3 withdrawal, 20,000 piso bawat isa, lahat na padala sa hindi kilalang account number. Tumaas ang dugo sa aking ulo. Mabilis na huminga. Kaya, totoo pala ang sinabi ni ate. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay dumaan sa aking dibdib, tulad ng alon ng pagsusumikap para huminga. Gustong-gusto ko sanang baligtarin ang kumot at gisingin siya para harapin ng diretsyo, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Kailangan ng maayos na pagtatanong, ngunit dapat ay maingat. Kinabukasan ng umaga, nang nagsasampay si Clara ng mga damit sa labas ng balkonahe, lumabas ako at tumayo sa tabi niya. Sinikap kong maging natural ang aking tono. Clara, kamusta ang nanay mo? May sakit ba o kailangan ba ng pera ngayon? Natigilan siya. Namutla ang kanyang mukha. Hindi po, maayos naman si nanay. Bakit mo itatanong iyon? Nang makita ko kung paano niya iniwasan ang aking tingin, bumudyak muli ang mainit na dugo sa aking katawan. Nagpabago ang aking tono. Kung gayon,
Saan napunta ang 3 bayad na kabuuan ng 60,000 noong nakaraang buwan? Huwag mo akong sabihing napun mo iyon sa pambili ng pagkain. Si Clara ay biglang tumigil. Ang 2 kamay niya ay mahigpit na humawak sa sampayan. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang lumabas na salita. Sa eksaktong sandaling iyon, narinig ni Ate Lenny ang lahat mula sa ibaba at tumaas siya paakyat. Nakatayo siya sa pintuan, ang mga bisig ay nakatiklop, ang mga mata ay puno ng pahiwatig. Ang katahimikan ni Clara ay nagpabaliw sa akin. Tatanungin kita, saan napunta ang pera? Si Clara ay nagsimulang umiyak. Ang boses niya ay nanginginig. Iyon ay kailangan ko lang na tumulong. Hindi niya natapos ang pangungusap dahil pumasok na si Ate Lenny. Tumulong kanino? Sa inyong pamilya, hindi ba? Sinabi ko na nga. Ang mga salitang ito ay parang nagdagdag ng gasolina sa isang apoy na nagnangalit na. Ganap na nawala ang aking pagpipigil. Itinuro ko ang aking daliri sa balkonahe kung saan ang hangin ng Nobyembre ay nagsisimula na ring tumutusok. Lumabas ka at mag-isip. Kapag handa ka nang sabihin ang katotohanan, bumalik ka. Tinitigan niya ako si Clara, hindi nakapaniwala sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit hindi na siya umiyak. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay tumingin sa ate ko, at ang kanyang mga labi ay mahigpit na napinid. Ni isang salita lumabas siya sa balkonahe. Bumagsak ang salamin na pinto ng malakas. Nakatayo ako doon, nanginginig pa ang aking mga kamay. Sa pamamagitan ng maulap na salamin, nakita ko si Clara na nakaupo ng kurob. Ang maliit na likod niya ay nanginginig sa malamig na hangin. Lumapit si Ate Lenny at tinapik ang aking balikat. Dapat ganyan ang gawin, kung hindi, magiging mas malala pa. Hindi ako sumagot. Tinitingnan ko ang pinto at pagkatapos hinila ko ang kandado at pinilit ang susi. Hindi para buksan, para kandaduhan ito mula sa loob. Nahiga ako sa kama. Ang mga mata ay bukas at nakatitig sa kisame. 11:00 ng gabi ang orasan. Madilim ang kwarto, may bahid lamang ng ilaw ng kalsada na dumadaan sa kurtina, nagagawa ang isang maputlang guhit sa dingding. Nakinig ako. Kakatwa na katahimikan, walang anumang tunog mula sa balkonahe. Malamang galit pa siya. Ang mga babae ay nagtatampo rin minsan. Hayaan na siya, aabot din iyon. Ngunit hindi ako makatulog. Gumulong ako ng isang dako. Ang tunog ng electric fan sa itaas ay patuloy na umiikot, ang makapal na aliw na naipong sa matagal ng panahon ay gumagawa ng iyak-iyak na tunog sa bawat ikot. Kinasusuklaman ko ang tunog na iyon. Ngunit ngayong gabi, sinasaknap ko ito para maiwasan ang pakikinig sa ibang tunog. Ang tunog na pinakakinatatakutan ko ngayon. Ang ganap na katahimikan mula sa balkonahe. 12 na ng gabi. Naupo ako at iniabot ang baso ng tubig sa bedside table. Nanginginig ang aking mga kamay na nagpatulo ng ilang patak. Isinumpa ko sa sarili ko, pinunas ang kamay ko sa kama. Nahiga muli ako. Pinagsisikapan kong puwersahin ang aking sariling matulog, ngunit ang aking ulo ay puno ng magulugulong mga larawan. Si Clara na nakaupo ng kurob doon sa labas. Malamig ba siya? O maaaring wala na siya roon, nakatayo na sa gilid ng barandilya, naghihintay na buksan ko ang pinto. Iniling ko ang aking ulo, pinalayo ang gayong pag-iisip. Hindi, kinandaduhan ko ang pinto. Kung gusto niyang pumasok, kailangan niyang kumatok. Ngunit wala pa akong narinig na katok. 1:00 ng madaling araw. Gising pa rin akong parang tanghali. Ang aking mga mata ay nasanay na sa kadiliman. Malinaw ko nang makikita ang bawat linya ng ukit sa kahoy na aparador sa harap ko. Nagsimula akong mapansin ang pinakamaliliit na tunog. Ang tunog ng motorsiklo sa labas, ang malayo at tahimik na tunog ng aso, ang patak ng tubig mula sa shower ng banyo, ngunit walang katok na mula sa balkonahe, at walang anumang tunog mula roon. Ganap na katahimikan. At nagsimulang pumasok ang pagkabahala. Pinag-isipan ko. Si Clara ay isang taong madaling magalit, ngunit madaling mapanatag. Sa normal na pagtatalo, 9 sa 10 minuto na lamang ay nakakapit na siya sa akin para gawing banayad ang sitwasyon. Bakit ngayon ay sobrang tagal? 2:00 na ng umaga. Hindi na kaya. Naupo ako ng biglaan.
binuksan ang ilaw sa gabi. Ang dilaw na liwanag ay humahagis sa dingding, ginagawa ang kwarto na lalo pang malungkot. Tinitingnan ko ang direksyon ng salaming pinto ng balkonahe. Ang maulap na salamin ay sarado pa rin, ang kandado ay nakabaon pa rin tulad ng inilagay ko. Ibinaba ko ang aking tingin sa paanan ng pintuan. Ang bahid ng tubig noong gabing iyon ay nandoon pa rin, ngunit halos tuyo na isang malaking mamasamasang batik na lang ang natitira. Nilunok ko ng tuyo. Natuyo ang lalamunan. 3:00 na ng umaga. Tumayo ako at lumakad ng walang sinturon sa sahig. Bawat hakbang ko ay lumagda sa malamig na sahig. Inilagay ko ang tainga sa salaming pinto at nakikinig. Malakas ang tibok ng aking puso, natatakot akong manakaw nito ang anumang ibang tunog. Ngunit walang malim na buntong hininga, walang pag-iyak, walang boses ni Clara na tumatawag sa aking pangalan tulad ng ginagawa niya kapag gusto niyang makipagbati. Bumubulong ako sa puwang ng pinto. Clara, natutulog ka na ba? Katahimikan. Kumatok ako ng 2 beses sa salamin. Tok-tok, katahimikan. Isang malamig na kilabot ay dumaan sa aking gulugod. Nagmamadali akong hinatak ang kandado. Nanginginig ng labis ang aking mga kamay na ilang segundo bago ko nabuksan ang latch. Sa wakas ay bumukas ang pinto, ang malamig na hangin ay pumalo, ang balkonahe walang laman. Mabilis akong tumingin mula sa isang sulok patungo sa isa pa mga paso lamang ng halaman, ang sampayan na may ilang damit pa na nakabitin at sa sahig, isang maliit na paddle ng tubig. Tumingin ako pataas sa barandilya, doon pa rin ang bakas ng sapatos ni Clara, ang mga dulo ng sapatos ay nakaharap sa labas. Akyat ako at tumingin pababa sa barandilya. Ang kalye ay tahimik, walang tao, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste. Sa ibaba ng puno sa gilid ng bangketa, may isang puting bagay, hindi ko ito malinaw na makita. At hindi ko ring gusto. Nakatayo ako roon, mahigpit na kumapit sa malamig na barandilya, ang mga kuko ay kumukurot sa pinturang nag-aalis na sa ibabaw. Ang hanging gabi ay humihigpit, ang buhok ko ay gumuho. Ibinaba ko ang tingin ko sa aking mga maruming paa na nakalagay sa sahig. Kung maayos siya, bakit siya umalis? Kung umalis siya, bakit ang kanyang mga bakas ay nandito pa? Kung hindi siya maayos, bakit wala akong narinig na kahit anong tunog? Dosenang katanungan ang gumulo sa aking utak, at higit sa lahat, isang tanong lamang ang paulit-ulit na lumalabas, tulad ng isang sumpa. Bakit ko kinandaduhan ang pinto? Bakit? Sumikat ang umaga. Ang mapuputlang liwanag ay dumaan sa bintana at humaplos sa aking mukha na namuhasan. Nakatayo ako roon sa loob ng 3 oras, ang katawan ko ay nakabase sa frame ng pintuan, ang mga mata ay nakatuon sa ibaba. Ang buong katawan ko ay naninigas, ang aking mga walang sinturon na paa ay namimighati sa lamig, ngunit hindi ako makagalaw, takot ako. Takot sa sandaling kailangan ko na harapin ang katotohanan. Sa wakas, nang ang mga unang sinag ng araw ay nagsimulang magliwanag ng bawat sulok ng kalye, narinig ko ang mga mabibilis na hakbang mula sa hagdan. Si Ate Lenny ang kanyang mukha ay walang kolor, nagmamadaling tumaas sa sala. Humihingal siya, ang buhok ay gumuho, nanginginig ang mga kamay habang itinuro niya sa ibaba. Kapatid, nakita mo ba sa ibaba may puting bagay sa ilalim ng puno? Nakita ko ito mula sa bintana ko kanina. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako, ang mga mata ko ay nakadikit sa doon. Lumapit si Ate Lenny sa barandilya. Nanginginig ang katawan niya habang tinitingnan ang ibaba. Pagkatapos ay bigla siyang sumigaw ng isang sigaw na pumutok sa puso, parehong kamay ay tumakip sa kanyang mukha at siya ay lumuluhod sa sahig. Diyos ko naman, si Clara. Hindi niya natapos ang pangungusap. Humikbi lamang siya ng malakas. Tumigil ang aking puso. Yumukod ako pababa para tingnan si ate, para sa kanyang mga kamay na nanginginig na itinuro sa gilid ng puno. Nilunok ko ng tuyo, natuyo ang lalamunan. Parang may nilulon akong salamin na basag. Iniabot ko ang aking mga kamay at mahigpit na kumapit sa barandilya. Ang mga daliri ko ay puting-puti sa lakas ng pagkuha. Isinara ko ang aking mga mata, huminga ng malalim at binuksan ko ang mga mata.
Kailangan ko pang bumaba. Kailangan ko itong makita ng personal. Bumalik ako sa kwarto, isang hakbang sa isang hakbang na parang may nakasabit na bato sa bawat paa. Iniabot ko ang aking jacket na nakabitin sa ulo ng kama, ngunit nanginginig na ang aking mga kamay kaya ito nalaglag sa sahig. Yumukod ako para kunin, ilang segundo bago ko ito mahawakan. Pagkatapos ay binuksan ko ang aparador para kumuha ng susi, ngunit muli ay nanginginig ang aking mga kamay. Ang susi ay nagkagalaw-galaw at nahulog sa sahig. Ang tunog ay umahon sa kwartong tahimik, maririnig ang bawat nota. Kinuha ko ang susi at lumabas sa hallway. Ang hagdan ay mahaba at madilim. Humawak ako sa malamig na barandilya habang bumababa. Bawat hakbang ko sa tile ay umimbay ng bakas sa malamig na tile. Pababa sa unang palapag, itinulak ko ang aluminyo at salamin na pinto papalabas. Mabigat ito, parang ibig pigilan ako. Nang lumabas ako sa labas, ang malamig na umaga ay dumapo sa aking mukha at nagpatibok ng isang ngit. Walang tao sa kalye maliban sa ilang maagang tagahanga na naglalakad na ngayong nakatayo ng magkasama, bumubulong habang itinuturo ang direksyon ng puno ng tisa. Lumakad ako patungo roon. Habang papalapit, lalo at lalo na naging mabigat ang aking mga paa. Ang mga tuhod ay parang gusto na ring baluktot. At pagkatapos ay nakita ko ang isang pagtatayapon ng puting tela, ang nightgown ni Clara, ang damit na suot niya kagabi. Natigilan ako. Ang buong katawan ko ay natigilan. Parang nawalan ng daloy ang dugo ko. Gustong-gusto kong isara ang mga mata, ngunit malawak pa rin ang mga ito, nakatuon sa puting patong na iyon. At pagkatapos ay nakakita ako ng isang kamay, isang maliit at maputing kamay na nangungusap mula sa puting tela. Ang mga daliri ay nakabuka at kumakamot sa basa-basang lupa. Sa pang-apat na daliri ang singsing sa kasal ay nandoon pa rin, kumikislap sa sinag ng umaga. Wala na akong nararamdaman. Nakatayo lamang ako roon habang ang mga nagdadaan ay tinitingnan ako habang bumubulong. May isa na tumakbo para tumawag ng pulisya. May ilang naglapitan para magtanong. Hindi ko narinig ang kahit ano. Lahat ng tunog ay parang nasakal. Naririnig ko lamang ang tibok ng aking puso at sa aking ulo isang tanong lamang ang paulit-ulit na lumabas. Umalit ng walang humpay. Bakit siya tumalon? Bakit siya tumalon? Ilang hakbang pa ang ginawa ko. Papalapit ako. Nang malapit na, makikita ko ang kanyang mukha. Nakaharap ito sa isang gilid, ang buhok na nakakalat, tinatakpan ang kalahati ng kanyang mukha. Ngunit nakilala ko siya. Si Clara ko ito. Nakahiga siya roon, hindi gumagalaw, sa postura ng isang laruang ibinabalsak ng walang ingat. At pagkatapos ay nakita ko ang kabilang kamay niya ay nakatupi. Mahigpit ang pagkakatupi kaya ang mga kasukasuan ng kanyang mga daliri ay puting-puti. Sa loob ng kamay na iyon ay lumitaw ang sulok ng isang papel, isang maliit na kulubot na piraso. Lumuhod ako. Iniabot ko ang kamay ko at dahan-dahang binaligtad ang bawat matigal na daliri. Ilang minuto ang lumipas bago ko makuha ang papel. Binuka ko ito. Isang piraso ng papel na pinunit ng biglaan mula sa isang notebook, ilang linya ng sulat na magulo-gulo na parang isinulat sa pagmamadali. Binasa ko ito at natigilan ako. Binasa ko uli. At muli, gumagalaw ang aking mga labi, ngunit walang lumabas na salita. Arturo, tinawag ko ang kanyang pangalan. Walang nagsagot. Tumakbo ako. Tumakbo ng parang baliw sa daan, ang bibig ay tumatawag sa kanyang pangalan hanggang sa paos. Clara! Clara! Nagbukas ang mga pinto ng mga kapitbahay. Ang mga namamangha na tingin ay nagtutok sa akin. May isa na sumigaw mula sa likod ko. May nangyayari ba, kuya? Hindi ako sumagot. Tumakbo lang ako. Ang aking mga pang walang sinturon ay nagtutumba sa malamig na aspalto. Ang mga maliliit na bato ay kumukurot na mumula, ngunit hindi ko ito nararamdaman. Tumakbo ako mula sa isang kalye patungo sa susunod. Tinitingnan ko ang bawat puno, bawat palumpong, bawat madilim na sulok. Winasak ko ang ilang natambak na basura sa gilid ng daan, nagwala ang mga daga. Isang lola na naglalakad para sa palengke ay tinitingnan ako,
umiiling at bumubulong. Baka ang batang ito ay umatake ng baliw. Wala akong pakialam. Gusto ko lang mahanap ang aking asawa. Pagkatapos ay naalala ko ang telepono. Inilabas ko ang telepono mula sa bulsa ng aking pantalon. Nanginginig ang kamay na halos mahulog ito. Tinawagan ko si Clara. Sinabi ng operator, ang subscriber na iyong tinatawagan ay hindi makaabot sa ngayon. Tinawagan ko muli. At muli. Iyon ding malamig na boses. Itinagilid ko ang ulo, humingal ng malalim. Tumakbo ako pabalik sa bahay, tumalon sa hagdan, sumugod sa kwarto. Nakita ko ang mga sinturon ni Clara na malinis na nakalagay sa ilalim ng kama. Ang kanyang telepono ay nasa mesa, katabi ng baso na may kalahating tubig pa, mababang baterya. Ang ilaw ay kumikislap ng pula. Binuksan ko ang telepono, lumitaw ang screen na may isang natirang tawag mula sa hindi kilalang numero. Tinawagan ng 3:70 ng umaga. Tinawagan ko ito. Walang sumagot. Sumabog paakyat si Ate Lenny mula sa ibaba. Ang mukha niya ay walang kolor. Hinawakan niya ang aking kamay. Nanginginig ang boses. Kumusta na? Nahanap mo na ba? Umiling ako. Ang mga mata ko ay nakakabit sa screen ng telepono. Binitawan ni Ate Lenny ang aking kamay. Umatras ng ilang hakbang, bumagsak sa kama at ang kanyang mukha ay namutla ng napakalakas. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga labi. Diyos ko, nandito kaya ako sa lahat ng ito? Dahil sa aking sariling bibig, tinitingnan ko ang ate ko. Sa kanyang mga mata ngayon ay tunay na gulat. Nagsimulang lumakas ang luha niya. Ang aking pagsasalita ang nagpasulsol sa iyo ngayon. Hindi na siya nakapagsalita. Itinago niya ang mukha sa dalawang nanginginig na kamay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nakatayo lang ako roon at tinitingnan ang ate ko, nalilito ang loob ko. Isang bahagi ko ay gustong sisihin siya, ngunit alam ko rin na ang pinakadapat sisihin ay ako mismo. Ako ang nagkandado ng pintuan na iyon. Bumalik ako sa mesa, kinuha ang telepono ni Clara. Binuka ko ang mensahe. Ang pinakabago ay isang draft na hindi na ipadala isinulat ng 2:53 ng umaga. Ilang salita lamang ang nilalaman nito. Pasensya na, Arturo, ngunit hindi ko na talaga kaya. Si nanay ay seryosong may sakit at kailangan ng pera ng malubha, ngunit natatakot akong malaman mo, baka isipin mo na nang iba iyon. Ang mensahe ay hindi pa naipadala. Himigil ang pagtitibok ng aking puso. Binasa ko ito nang paulit-ulit na parang hindi makapaniwala ang aking mga mata. Kaya para sa gamot ng nanay ni Clara ang pera. Kaya siya nanahimik ay dahil natatakot siyang mag-alala ako. At ako hindi ko siya tinanong. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang lahat. Nakinig lamang ako sa ate ko at nagalit at itinulak siya papalabas sa balkonahe ng kalagitnaan ng gabi. Lumuluhod ako sa sahig. Ang buong katawan ko ay nanginginig. Nagsimulang lumagos ang luha, pumanaog sa pisngi ko. Hindi ko inakala. Hindi ko posible inaakalang mangyayari ang lahat ng ito. Itinuon ko ang aking tingin sa salaming pinto ng balkonahe sa maulap na salamin na kagabi ay kinandaduhan ko mula sa loob. Malakas na binayo ng kamay ko ang sahig, ang sakit ay umabot sa utak ko. Hayop akong asawa. Hayop talaga. Sa eksaktong sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero, sinagot ko agad, paos ang boses. Hello, sino ito? Sa kabilang dulo, isang malamig na tinig ng babae ang nagsalita. Hello, kayo po ba ang asawa ni Clara Santos? Ito ay ang doktor sa ER ng Provincial Hospital. Si Clara ay nandito, pwede po bang pumunta kayo ngayon? Hello? Naririnig ninyo ba ako? Kumusta siya? Maayos ba siya? Sumisigaw ako sa telepono ngunit malamig ang sagot mula sa kabilang dulo. Pumunta na po kayo sa Provincial Hospital, Emergency Room. Mas maaga po, mas mabuti. Click. Natapos ang tawag. Nakatayo pa rin ako. Ang telepono ay nakadikit sa tainga ko, nakikinig sa maliwanag na tunog ng linya na walang laman. At pagkatapos ay tumakbo ako. Tumakbo palabas ng kwarto, sumugod sa hagdan. Ang aking mga paang walang sinturon ay tumatampo sa tile. Saan ka pupunta? Sumisigaw si Ate Lenny mula sa likod. Saan?
Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang pinto, sumakay sa motorsiklo. Susi. Nasaan ang susi? Kinabig ko ang aking mga bulsa, bulsang pangitaas, nanginginig ng mapulungan. Wala. Tumalon muli sa loob, sumugod sa kwarto, binulad-bulad ang kama, at mga unan sa wakas, nakita ko ito sa ilalim ng kama. Yumukod ako para kunin ang ulo ko ay tinamaan ng malakas ang headboard, ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Muli akong tumakbo pababa. Pinagana ang makina, ang motorsiklo ay sumabog pasulong sa maputlang liwanag ng umaga. Walang tao sa kalye, ilang maagang manlalakad lamang. Binukas ko ng buo ang gaas, ang tunog ng makina ay pumutok at sumira sa mahinahon na katahimikan. Pula ang ilaw, hindi ako huminto. Diretso ako tumawid sa krus ng daan. Ang tunog ng busina mula sa likod ay nagpalakasan. Wala akong pakialam. Gusto ko lang makarating sa ospital ng mabilis hanggat maaari. Ang manibela ay nanginginig sa aking mga kamay. Ang mga na daliri ay mahigpit na kumapit sa grips. Sa aking ulo, libu-libong piraso ang lumabas. Gumagalaw ng walang pagkakasunod-sunod ang mukha ni Clara nang lumabas siya sa balkonahe. Ang kanyang huling tingin sa akin bago sumara ang pinto, hindi galit, hindi puot, isang malalim, at walang hanggang kalungkutan lamang na parang may gustong sabihin, ngunit hindi na nagawa. Iniling ko ang aking ulo, sinisikap na palayasin ang larawang iyon. Hindi, maayos lang siya. Magiging maayos lang siya. Ngunit bakit ang ospital? Bakit ang ER? Naaalala ko ang bawat maliliit na detalye ng kagabi. Nang naghahapunan pa kami, ngumiti si Clara sa akin, ngunit parang may kaunting pagod at pabibigat ang ngiting iyon. Nang nagsalita si ate ko tungkol sa pera, yumukod lamang si Clara at nanahimik. Akala ko ay tinatanggap na niya ang kasalanan. Ngayon alam na niya na nanahimik siya dahil hindi niya ito masabi. At ako, binigyan ko ba siya ng pagkakataon? Hindi. Nakinig lamang ako sa numero sa bank statement, sa mga salita ni ate, at hinatulan ko siya. Ang luha ko ay nagsimulang dumausdos. Ang malamig na hanging umaga ay nagpatuyo nito habang dumarating, ngunit palagi pa ring may bagong pumapalit. Hindi ko pinunasan. Hayaan na ang dumausdos. Karapat-dapat ako ng pagluha. Karapat-dapat ako sa pakiramdam na ito. Ang pinakasamang asawa sa buong mundo, iyon ako. Ang sasakyan ko ay lumiko sa daan na patungo sa ospital. Mula sa malayo, nakita ko na ang pulang krus na tanda. Nabilis ang tibok ng aking puso. Huminto ako mismo sa pintuan ng ospital, halos nabuwal dahil hindi agad nakasuporta ang paa ko. Tumakbo ako papasok. Ang lobby ng ospital sa umaga ay masikip na. Ang amoy ng antiseptic ay sumakay sa ilong ko at nakakainis. Iyon ding amoy na naramdaman ko sa isang pangitain, nakakadurog. Tunog ng umiiyak na mga bata. Bumubulong na mga kamag-anak. Naririnig ang pagpapaliwanag ng doktor sa mga pasyente sa PA system, alon ng ingay at pagmamadali. Tumakbo ako sa counter ng tatanggap ng bisita, humihingal. Manang, hinahanap ko po si Clara Santos, isang pasyenteng dinala dito sa ER kanina. Tumingin sa akin ang nurse, isang kaunting pagkakamot sa mukha. Dahan-dahan siyang nagsalita. Sandali po, titingnan ko. Pagkatapos ay yumukod siya at nag-type sa keyboard. Nakatayo ako roon, mahigpit na kumapit sa counter. Ang buong katawan ko ay nanginginig. Bawat segundo na lumipas ay parang isang siglo. Lumingon-lingon ako, nakita ang mga di kilalang mukha na naghihintay, nakita ang mga nakapikit na pintuan ng mga silid, nakita ang nakaon na pula na ilaw. Manong, tumingin sa akin ang nurse. Nakaramdam ako ng pagkakasabik sa kanyang tingin na may isang bagay na aalinlanganan. Ang pasyente na si Clara Santos ay nasa ER number 3, pangalawang palapag. Pumunta kayo sa hagdan sa dulo ng hallway at lumiko sa kanan. Hindi na ako nagpasalamat. Takbo na agad. Ang tunog ng aking mga hakbang ay maririnig sa buong espasyo ng hagdan. Umakyat sa pangalawang palapag, tumakbo sa hallway. Sa magkabilang panig ay mahabang hanay ng upuan. Ang mga kamag-anak ng mga pasyente ay nagsisama-sama. May umiiyak, may nakatulalang nakatitig sa wala. ER number 3, ang puting pinto ay sarado. Ang ilaw ng babala sa itaas nito ay nagniningning ng pula. Nakatayo ako sa harap ng pintuan, hindi makapalag,
Pinitigas ang aking puso. Iniabot ko ang kamay ko. Nanginginig habang handang kumatok, ngunit sa kalagitnaan ng hangin ay natigilan. Paano kung hindi siya makakagaling? Paano kung hindi na ako makapagpasalamat sa kanya? Sa eksaktong sandaling iyon, nagbukas ang pinto. Isang babae na may puting lab coat ay lumabas, tense ang mukha. Kayo po ba ang kamag-anak ni Clara Santos? Tumango ako hindi makapagsalita. Tinitingnan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay bumulong siya ng malalim at sinabi, "Pwede po kayong pumasok." Pumasok ako sa ER. Ang maliwanag na puting neon ay nagpalabas sa lahat ng kulay ng tile na sahig. Matapang na amoy ng alkohol ang pumalo sa ilong ko, nagpanibagong sigla sa tiyan ko. Sa loob, ang mga doktor at nurse ay nakatayo sa paligid ng isang higaan. Hindi ko makita si Clara. Nakita ko lamang ang mga puting kurtina na nakabukas sa paligid at ang mga anino na lumilitaw sa likod. Inakay ako ng doktor sa isang sulok ng kwarto at isinara ang isang kurtina. Tinitingnan niya ako. Seryoso ang mukha. "Kayo po ang asawa ng pasyente?" Tumango ako. Lumunok ng tuyo na tutuyo ang lalamunan ko. "Kumusta siya?" "Doktora?" Hindi agad sumagot ang doktora. Tinitingnan niya ang folder ng dokumento sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin sa akin. "Ang kondisyon niya ay pansamantalang stable ngayon, ngunit natuklasan namin ang ilang hindi normal na bagay." Huminto siya at muli itinuon ang tingin sa akin. Pinitigas ng aking katawan, nabilis ang tibok ng puso. "Anong hindi normal?" Nagsalita ang doktora ng dahan-dahan, bawat salita ay malinaw. "Sa dugo ng iyong asawa, maliban sa sedative, natuklasan din namin ang isang maliit na dami ng isang hindi kilalang sangkap. Ang sangkap na ito ay hindi bahagi ng anumang karaniwang gamot." Tumigil ang puso ko sa sandaling iyon. Isang industrial chemical na karaniwang ginagamit sa pag-preserve ng mga pananim o sa paggawa ng pesticide ng iligal. Ito ay lubhang nakakalason at maaaring magdulot ng pinsala sa atay at nervous system kapag naipon sa loob ng matagal na panahon. Ang buong katawan ko ay parang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Industrial, chemical, pesticide. Si Clara ay walang koneksyon sa ganitong bagay. Nagtatrabaho siya sa bahay, paano siya makakakuha ng ganito? Tinitingnan ako ng doktora ng matalas, tulad ng kahit isang palo. "Iyan ang kailangan naming malaman. Kailangan ko kayong magtanong ng ilang bagay mangyari na kayong sagutin ng tapat." Tumango ako, gulat at natatangay. "Kahapon, kumain ba ng kahit ano ang inyong asawa na hindi karaniwan? May ininom ba siyang gamot o kahit anong bagay?" Iniling ko ang ulo. Wala. Normal ang hapunan ni Clara, tilapia, gulay, sabaw. Ngunit gabi pa man, may nagbigay na ba sa kanya ng kahit anong bagay? Sinubukan ba siya ng kahit ano? Nag-isip-isip ako. Naalaala ko ilang araw bago pa ang pangyayari, nagdala si Ate Lenny ng isang kumpol ng mga gulay mula sa probinsya. Sinabi niyang regalo iyon mula sa kaibigan niya sa kanayunan. "Bukod sa mga gulay na ito, lutuin ninyo para sa sahog ng sopas, masustansya ito." At nagtatanong pa si Clara ng mahinahon, "Anong gulay ito, ate?" "Gulay sa gubat, masarap iyon. Gawin mo na lang at malalaman mo." At nitong gabing iyon sa hapunan, ang sopas na may gulay. Kumain ako, medyo mapait, ngunit naisip ko na ganoon talaga ang gulay mula sa gubat. Kumain din si Clara. Nagkuha pa siya para sa akin. Si Ate Lenny? Sinabi niyang busog na siya, hindi siya kumain ng sopas. Napamaang ako sa doktora. Ang mukha ko ay walang kolor. Mayroon may gulay na dinala ng ate ko mula sa probinsya. Gabi iyon, may sopas kaming ginawa. Kumain kami, ngunit ang ate ko ay hindi kumain ng sopas. Naging seryoso ang tingin ng doktora. "Anong gulay? Mayroon pa ba? Puwede ba ninyong dalhin ito rito? Nais naming itest ito." Umalis ako sa ospital na nasa isang estado ng paglutang. Sa aking ulo, walang humpay na paulit-ulit ang isang pangungusap ng doktora. "Dalhin ninyo ito rito agad, mas mabilis, mas mabuti." Nagmamaneho ako pauwi. Pabigat ang kalooban. Ang bahay na dati ay aking tahimik na tahanan, ngayon ay nakikita ko ito bilang isang lugar na puno ng mga lihim. Nakatayo ako sa harap ng pinto.
Ang susi ay mahina, ang pagkakakawa, tumitibok pa rin ang kamay ko. Pumasok ako, ang lahat ay tahimik at maayos, parang isang tanawin. Ang baso ng Clara ay nandoon pa rin sa mesa, may kalahati pa ng tubig. Kinuha ko ito, ninamoy, walang anumang hindi karaniwang amoy. Ngunit mahigpit na ibinalot ko ito sa plastic at inilagay sa aking bag. Umakyat ako sa kwarto. Ang dresser ni Clara, ang mga lalagyan ng pampaganda ay maayos pa rin. Ngunit ang maliit na kahon ng alahas ay inilipat ng kaunti. Binuksan ko ito, nandoon pa rin ang mga hikaw, pulseras at kuwintas. Ngunit ang singsing sa kasal wala. Ang singsing sa kasal na hindi niya kailanman hinuhubad. Naalala ko nang nakita ko ang kanyang kamay sa ilalim ng puno, ang singsing ay nandoon pa rin sa kanyang daliri. Kaya siguro ay hindi ko nabigyang pansin. Sa gitna ng kaguluhan, hindi ko maling sinuri. Lumabas ako sa balkonahe, ang salaming pinto ay sarado, ngunit napansin ko na ang doorknob ay may isang bahid parang mantika o pawis. Yumukod ako para tingnan ang sahig, ang bahid ng tubig, noong gabi ay tuyo na, ngunit sa sahig na tile, malapit sa paanan ng pinto, ay may isang mahaba at manipis na guhit na maitim. Inilabas ko ang telepono, pinagliwanag ng flash at tiningnan isang buhok, ngunit hindi iyon buhok ng aking asawa. Ang buhok ni Clara ay mahaba at itim. Ang buhok na ito ay mas maikli at may maputlang kayumanggi. Kanino ito? Maingat kong kinuha ito at inilagay sa isang bag. Lumabas ako sa balkonahe. Ang hangin ay malamig. Ang mga paso ng halaman na inaalagaan ni Clara araw-araw ay berde pa rin. Tumingin ako pababa doon kung saan siya nahiga. At pagkatapos ay tumingin ako pataas sa barandilya. Doon pa rin ang bakas ng sapatos ni Clara, malinaw at hindi nakatuon sa labas. Ngunit nakakita ako ng isa pang bagay sa isang sulok ng balkonahe, sa likod ng pinakamalaking paso. May isang bagay, isang sigarilyo na nasunog na. Ako ay hindi naninigarilyo. Si Clara ay hindi rin. Si Ate Lenny hindi ko kailanman nakitang naninigarilyo. Saan nagmula ang sigarilyang ito? Kinuha ko ito. Ang dulo ay puting pa rin, hindi nasira ng ulan o hangin. Medyo bago pa ito, maaaring gabi na lamang ang nakalipas, o kaya ay maagang umaga nang nagsimula pa ang bagay. Inilagay ko ito sa bag kasama ang buhok. Habang naghahalungkat ako, narinig ko ang tunog ng hagdan, ang tunog ng talampakan, tanda ng pagkilos na pamilyar. Paakyat si Ate Lenny. Pumasok siya sa kwarto, ang mukha niya ay medyo nagpapahinga. Ngunit nang makita niya akong nakatayo sa balkonahe, bahagyang napikit ang kanyang mga mata, ang isang mabilis na tingin na lumipas ng napakabilis. Ngunit nakita ko ito. Nakabalik ka na. Kumusta si Clara? May alam ka na ba? Tinitingnan ko ang ate ko ng matagal bago ako nagsalita. Sinisikap kong panatilihing kalmado ang boses ko. Ate, isang tanong lang. Kahapon gabi, bukod sa atin, mayroon pa bang ibang nandito sa bahay? Nagbago ang kulay ng mukha ni Ate Lenny, napakabilis, at pagkatapos ay bumalik sa normal na antas. Mabilis ang pagsagot niya. Sino pa ang darating? Natulog na ako. Nang maaga kagabi, hindi ko nakita ang sino man. Sumagot siya ng napakaagap, napakamaayos. Nakita ko ito sa balkonahe, ang sigarilyo na ito. Inihain ko ito ng tapat. Tinitingnan niya ang sigarilyo, bahagyang namutla ang kanyang mukha. Sigarilyo? Siguro ay itinatapon ng kapitbahay o ng mga kaibigan ng sinuman. Walang ibig sabihin iyon. Pangalawang palapag kami. Ate, may lambat pa sa paligid ng balkonahe. Paano matatapon ng sinuman ang sigarilyo papunta rito? Hindi ako nagsalita pa tungkol sa kung ano ang maaari kong isipin. Isinimpan ko ang sigarilyo sa bag. Tinitingnan niya ako nakatayo at tahimik, ang dalawang kamay ay nakatiklop. O pati na rin ang gulay na dinala mo mula sa probinsya noong nakararaan, mayroon pa ba diyan? Gusto kong lutuin para sa sarili ko. Napalundag si Ate Lenny. Gulay? Iyon ba? Naubos na. Ang gabi ay nilutong lahat. Wala nang natira. Sinagot niya ng napakaagap, agad-agad na nakahanda ang sagot. Ganoon ba? Sayang naman. Sabi ng doktor baka may food poisoning si Clara. Gustong i-check ang mga pagkain namin kagabi. Ang mukha ni Ate Lenny ay naging putla na mutla.
ng kapansin-pansin, gumagalaw ang kanyang mga labi. Food poisoning? Paano naman? Ang gulay ay malinis, kaibigan ko, ang nagmula sa sariling lupa niya. Oo ate, naiintindihan ko. Inimbak ko ang sigarilyo at lumabas ng kwarto. Sa aking isipan, ang lahat ng piraso ay nagsisimulang magkasamang bumuo. Hindi ako bumalik sa bahay. Diretso akong pumunta sa aking kaibigan na si Buddy. Matagal nang magkaibigan, mula pa sa mataas na paaralan. Pumasok siya sa pulis at ngayon ay nagtatrabaho sa isang precinct. Naghintay siya sa labas ng isang malapit na coffee shop. Nang makita niya ang aking mukha, agad siyang nagsalita. Ano ang nangyari sa'yo? Parang nag-iisang kaluluwa ang hitsura mo. Hindi ako sumagot sa direkta. Inilabas ko ang lahat mula sa aking bag, ang baso, ang buhok, ang sigarilyo, at ikinwento ko ang lahat mula sa simula hanggang sa katapusan. Nakinig si Buddy nang walang pagputol. Nang natapos na ako, tinitingnan niya ako nang seryoso. Alam mo ba, ang iyong kwento ay hindi na simpleng usapin ng pamilya ngayon. Nilunok ko ng tuyo. Alam ko. Kaya nandito ako sa iyo. Kinuha ni Buddy ang sigarilyo at tinitingnan ito, pagkatapos ay ang buhok, pagkatapos ay ang baso. Ang mga bagay na ito, may alam ba ang sinuman na kinuha mo ito? Iniling ko ang ulo. Ikaw at ang ate ko lang. Kararating ko lang mula sa bahay. Tumango si Buddy. Mabuti. Hayaan mong alagaan ko ito. Nagpatuloy siya. Ang sigarilyo at buhok ipapadala ko agad para masuri. Ang baso kailangan ding itest. Tinitingnan niya ako ng seryoso. Ngunit kailangan mong mapanatiling lihim ito, lalo na mula sa ate mo. Huwag hayaang malaman ng sinuman na ito ang iyong kinakalikot. Tinitingnan ko si Buddy, puno ng pagkabahala. Ngunit kung tunay na may lason, ano ang mangyayari? Huminga ng malalim si Buddy. Kung totoo ito, hindi na ito simpleng gulo ng pamilya. May kaugnayan ito sa batas, sa buhay ng tao. Sa puntong iyon, kailangan ko na ito iulat sa mas mataas na autoridad at magsisimula na ang opisyal na investigasyon. Umupo ako ng baligtad, humiga pabalik. Pulis, investigasyon. Mga salita na hindi ko naisip na makakaapekto sa aking buhay. Sinabi ni Buddy, kung may katibayan na ang isang tao ay naglagay ng lason sa pagkain ng iyong asawa, iyon ay seryosong krimen. At kung ang taong iyon ay nasa loob ng iyong pamilya, mas hindi mo ito maaring hayaan ng basta. Tinitingnan ko si Buddy, ang mga mata ko ay malabo. Anong gagawin ko ngayon? Bumalik ka sa bahay. Bumalik ka at maghintay. Huwag gumawa ng kahit ano. Huwag magtanong sa ate mo ng karagdagang kahit isang tanong. Huwag hayaang makita niya ang kahit anong tanda ng hinala mo sa kanya. Kung alam ng ate mo na pinaghihinalaan mo siya, maghahanap siya ng paraan para tumakas. Sa puntong iyon, mas mahirap na ang lahat. Tumango ako. Kinuha ang aking bag. Si Buddy ay nagpatuloy. Hintayin mo ako. Makipag-ugnayan ako sa laboratory at hihilingin ko na mabilis nilang suriin ang mga ito. Kapag may resulta, agad kitang tatawagan. Ngunit tandaan, huwag kang magsubok na gumawa ng kahit ano. Ito ay malaking bagay na may kaugnayan sa batas at sa buhay ng tao. Ikaw ay huwag na kumilos ng mag-isa. Naiintindihan mo? Bumalik ako sa bahay sa gitna ng banayad na ulan ng hapon. Ang bahay na noon ay aking mahal na tahanan ngayon, sa harap ng aking mga mata, ay mukhang puno ng lihim. Pumasok ako, tahimik ang lahat, naka-off ang mga ilaw. Umupo ako sa upuan. Tinitingnan ang aking mga kamay. Ang pintuan ng kwarto ni Ate Lenny ay sarado at walang tunog, parang natutulog na siya o may ibang ginagawa. Naupong mag-isa sa sala, nakikinig sa tunog ng ulan. Ang orasan sa dingding ay tumitibok ng paulit-ulit ng monotonously. Tinitingnan ko ang telepono, naghihintay ng tawag mula kay Buddy. Sa tuwing tumutunog ang telepono, mabilis ang tibok ng aking puso, ngunit palaging mga spam call o advertising. Umupo ako roon nang tanong sa sarili ko, kung ang resulta ng pagsusuri ay napatunayan na may lason nga, paano ko haharapin si ate? At kung hindi siya ang gumawa nito, kung sino pa ang gumawa nito? Sinimulan ko ring isipin ang iba. Si Aling Norma, ang nagtatrabaho para sa amin. Matanda siya, mabait, masipag, mahal na mahal ni Clara,
at si Clara ay lubos na nagpapahalaga sa kanya. Ngunit ilang araw bago ang pangyayari, humingi si Aling Norma ng pahinga, pumunta sa probinsya. Sinabi niyang may sakit ang ina niya. Totoong-totoo ba iyon? Si Mang Lucio. Sa kabilang kanto madalas siyang pumunta. Madalas mag-usap kay Clara. Tila mabait ang lalaki. Ngunit paminsan-minsan ay nararamdaman kong tinitingnan niya si Clara ng bahagyang matagal. O si Aling Rosa. Sa katapat na bahay, madalas siyang nagsismis at nagsasalita ng masama kay Clara sa mga babae sa komunidad. May selos ba siya? Nag-iimbot ba siya? Iniiling ko ang ulo. Ang bawat taong iniisip ko, nakakahanap ako ng isang dahilan para paghinalaan. At pagkatapos ay sinasalungat ko ang aking sarili, nag-iisip na, hindi ba sila mabuting tao? Hindi ba sila mga mabuting kapitbahay? Kung paano maaaring mag-isip ng ganoon tungkol sa kanila? Iniangat ko ang ulo at tinitingnan ang pinto ng kwarto ni Ate Lenny sarado at tahimik. Nagtatrabaho ba si ate sa silid? O tinatawagan ng sinuman? Umupo ako roon, nakikinig sa tunog ng ulan. Naramdaman ko ang pag-unlad ng gabi sa paligid ko. Sa isipan ko, ang lahat ay nagkakagulo-gulo. Bawat taong naisip ko ay nagiging posibleng may kasalanan sa aking isip, pagkatapos ay pinalabo na naman ng sarili ko. Tumunog ang telepono ko. Si Buddy, kaibigan, mayroon na akong resulta. Anong resulta? Totoo ba? Sa baso ng tubig may bakas ng iyon ding industrial chemical na natuklasan ng doktor sa dugo ni Clara. Mababa ang konsentrasyon, ngunit sapat para mapatunayan. Idinagdag ito rito. Pinipigilan ng papalabas ang amoy ng paghinga ko. At ang buhok? Naghintay si Buddy ng sandali bago sumagot. Ang buhok ay na-analyze at ang DNA pattern ay katugma sa isang tao, ang isang tao na hindi ka makapaniwalang malaman. Sino? Isang babae na nagngangalang Christine, 22 taong gulang, taga Bulacan. Napalundag ako. Christine? Hindi ko kailanman naririnig ang pangalang iyon. Ngunit ang iyong ate kilala niya iyon, Christine, at ang iyong ate ay matalik na kaibigan mula pa sa high school. Magkasama silang nag-aral, magkasama silang lumaki. Isang kidlat ang pumukaw sa aking utak. Ang bakas ng buhok sa balkonahe ang kaibigan ng ate ko. Ngunit bakit nandito ang buhok niya sa aming balkonahe? Kailan siya dumating? Iyon ang tanong. Nagpatuloy si Buddy. May isa pang mahalagang detalye. Si Christine ang trabaho niya ay sa isang pabrika ng mga fertilizer at pesticide sa labas ng lungsod. Ang kanilang pabrika ay gumagawa ng mga industrial chemicals kasama na ang uri na natuklasan sa dugo ni Clara. Lumulunon ako ng malimit ng walang laway na tutuyo ang lalamunan ko. Handa na akong maniwala na ito ay maaaring kinuha ng babae sa kanyang lugar ng trabaho at mayroon nang nagdalhan dito sa inyong bahay at nagdagdag nito sa pagkain ni Clara. Ang taong iyon ay kailangan na mayroon sa loob ng bahay, kilala ang mga gawi ng pamilya, alam kung paano at kailan kumakain si Clara at alam kung saan ilagay ang lason. Ang taong iyon ay kailangan na tao sa loob. Tinitingnan ko pataas sa silid ng aking ate, ang pintuan ay sarado pa rin. Ate ko, nagbigay babala si Buddy. Wag pa, mayroon akong pinaturuan ng isang tao na sumusubaybay kay Christine. Kung siya ang direktang may kagagawan, mayroon ding nagpadala sa kanya at ang nagpadala ay may motibasyon. Huwag gawin ang kahit ano ng pababa. Ito ay malaking bagay na may kaugnayan sa batas at sa buhay ng tao. Hindi ka maaaring kumilos ng mag-isa. Okay, mauunawaan ko. Huminto ako ng sandali bago nagtanong. Ngunit kung totoo ba kung ang ate ko ay kasali sa lahat ng ito, paano ko siya haharapin? Malinaw na pagsagot ni Buddy. Sa ngayon ay bumalik sa bahay at huwag gumawa ng kahit ano. Huwag magtanong pa sa iyong ate ng kahit anong bagay. Huwag hayaang makita niya ang kahit anong tanda ng hinala mo. Hintayin mo ang aking tawag. Kapag may sapat ng katibayan, hahalawin namin ito ng opisyal. Nang matapos ang tawag, nanatili akong walang galaw sa sala. Ang pangalan na isinulat ng malalim sa aking ulo. Christine. Nagpunta siya rito ng gabing iyon. Dala ang lason at mayroon na nagbukas ng pintuan para sa kanya, nagbigay ng daan, nagbigay ng impormasyon.
Tumingin ako sa pintuan ng kwarto ni Ate Lenny mula sa loob ng saradong pinto. Isang malaking katanungan ang paulit-ulit na umaahon sa aking isip. Bukod sa atin, sino pa ang nandito ng gabing iyon? Bumalik ako sa bahay sa ulan ng hapon. Ang bahay na noon ay tahanan ko, ngayon ay parang isang lugar na hindi ko kilala. Nakaupo ako sa sala ng mag-isa, nakikinig sa tunog ng ulan. Ang orasan ay tumitibok ng paulit-ulit. Ang silid ni Ate Lenny sa itaas ay sarado pa rin at tahimik. Mayroon kaming nagsarado ng lahat ng pinto, ngunit ang katahimikan ay mas nakakainis kaysa sa ingay. Habang nakikita ang kalooban ko na nagsisimulang gumulo, narinig ko ang tunog ng pintuan, sa itaas ang pamilyar na tunog ng talampakan. Bumaba si Ate Lenny. Ang mukha niya ay maputla at pagod. Mabilis siyang tumingin sa paligid ng sala, parang naghahanap ng isang bagay. Nang makita niya ako, lumabas ang isang mabilis na tanda sa kanyang mga mata na parang sabik na naghahanap ng impormasyon. Nakauwi na. Kumusta si Clara? Maayos na ba siya? Tinitingnan ko siya naghihintay bago sumagot. Ate, isang tanong lamang, kilala mo ba ang isang babae na nagngangalang Christine? Nanginig ang katawan ng ate ko. Gumagalaw ang kanyang mga labi ngunit walang salita. Pagkatapos ng matagal na sandali, saka lang nagsalita. Christine, oo. Kaibigan ko siya noon mula pa sa high school. Bakit naman itatanong mo iyon? Inilabas ko mula sa bag ang maliit na bag na may buhok ibinago ng nakabago. Ang buhok na ito ay natagpuan sa aming balkonahe ng gabing iyon. Nagpatest ang autoridad, ang DNA ng buhok ay nagtatugma kay Christine. Tumigil ang aking ate, ang kanyang mukha ay naging puti. Tulad ng papel, ang kanyang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang lumalabas na salita. Bakit ba nandito ang buhok ng iyong kaibigan sa aming balkonahe sa kalagitnaan ng gabi? Ilang sandali bago nagsalita si Ate Lenny, ang boses niya ay nagbago na parang nag-alab. Kapatid, hindi ko alam. Christine, hindi niya gagawin ang ganoon. Hindi mo alam? O alam mo at hindi mo lang sinasabi? Inangat ko ang aking tingin at tinitigan si Ate Lenny ng diretso. Ate, alam mo ba na ang dugo ni Clara ay may makita ng mga doktor na lason na mula sa isang industrial chemical na ginagawa sa parehong pabrika kung saan nagtatrabaho si Christine? Ang katawan ni Ate Lenny ay biglang nanginig, ngunit hindi siya umiyak. Tinitingnan niya ako ng matagal, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, ang mga kamay niya ay kumakamot sa sahig habang umuiyak ng walang ingay. Kapatid, hindi ko naisip na magiging ganito. Hindi talaga. Tinitingnan ko ang aking ate, ang taong pinagkakatiwalaan ko sa loob ng maraming taon. Ngayon ay nakaupo sa sahig at umiiyak ng walang lakas. Christine, sinabi niya sa akin na may paraan para humina si Clara, para hindi na niya pang-aabusihin ang pera mo. Hindi siya nagsabi ng lason, sinabi niya na may paraan lang. Nagtiwala ako. Ate, inangat ko ang aking tingin at tinitigan si Ate Lenny. Alam mo ba na si Clara ay nagpadala ng pera sa kanyang nanay? Hindi para sa kanyang sarili, para sa gamot ng kanyang nanay na may seryosong sakit. Hindi niya ko sinabi dahil natatakot siyang mag-alala ako. Ang mga mata ni Ate Lenny ay lumawak ng biglaan, ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng hindi malinaw. Hindi ko alam. Tinitingnan ko ang ate ko, ang luha ay dumausdos sa aking mukha. At si Christine, alam mo ba na 3 taon na ang nakakaraan, ang kanyang kapatid na lalaki ay namatay sa aksidente sa trabaho. At ang pamilya niya ay naniniwala na si Clara ay may kasalanan kahit na ang kaso ay na-dismiss dahil walang sapat na patunay. Napalundag si Ate Lenny nang ganap, ang mga mata niya ay malawak na bukas sa pagkagulat. Kamatayan? Kapatid, hindi ko alam iyon. Christine, hindi kailanman nagsabi sa akin na tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Kaya si Christine ay ginit ng galit sa loob ng 3 taon. Naghihintay siya ng pagkakataon. At ikaw ang pinakamatalik niyang kaibigan, mula pa noong bata ang ginamit niya para makapasok sa aming bahay. Umubo ng matinding si Ate Lenny at niyakap ang kanyang mga tuhod, nanginig ng walang humpay. Kapatid, alam ko na ang aking pagkakamali. Hindi ko naisip na ganoong kalubha.
Sinabi ni Christine na payak lang para mahina, si Clara lang daw. Hindi niya sinabi ang lason. Gayunpaman pinayagan mo siyang pumasok sa aming bahay ng kalagitnaan ng gabi. Hindi na ako nagtanong pa. Lumingon ako sa bintana ng sala sa labas. Ang lungsod ay nakukulatan ng ulan. Ang mga ilaw ay nagsasabog sa tubig. Kung noon pa lang sa halip na makinig sa Christine si ate ay pumunta sa akin at nagtanong, pumunta kay Clara at nagtanong, malamang ay nagkaiba ang takbo ng lahat. Ngunit ang galit ay nagpapabaliw. Lumingon ako sa ate ko, ang babaeng nagpaaral sa akin noong bata pa ako, ang babaeng nagbigay ng proteksyon sa tuwing kinabubulyan ako, ang babaeng palaging nagsasabing, iyong ang gagawin ko para sa iyo. Ang pagmamahal mo sa akin ay tunay. Ngunit ang pagmamahal ay kailangan ng karunungan. Kapag ginamit ng galit at hinulog sa maling lugar, nagiging sandata ito. Nang sumunod na umaga, ang lahat ay naging maliwanag. Si Christine ay tinawag ng pulis para sa investigasyon. Sa kanyang lugar ng tirahan, natuklasan ang mga lalagyan ng industrial chemical na katulad niyaong natuklasan sa dugo ni Clara. Inamin niya ang lahat. 3 taon ng pag-iingat ng galit, sa wakas ay nakahanap ng paraan para maibunton iyon. Ang sentensiya ay suspended dahil hindi naman napatay si Clara at dahil siya ay naging kooperatibo. Ngunit ang sentensiya na suspended ay hindi katapusan. Dala niya ito, kasabay ang isang dungis na hindi na maaalis hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Si Ate Leni bilang isang kasabwat ay maraming beses na tinawag ng autoridad para sa investigasyon. Sa huli, hindi na siya pinroseso ng kriminal dahil hindi niya alam ang detalye ng lason at naging kooperatibo sa investigasyon. Ngunit hindi siya makakanatili sa bahay na ito. Sa tuwing nakikita niya si Clara, umiiyak siya at nanginginig. 1 buwan pagkatapos, humingi siya ng pahintulot na bumalik sa probinsya para maging kasama ng aming matandang ina. Inihatid ko siya sa terminal ng bus. Nagiyakan ng magkapatid nang hindi makapagsalita. Sinabi ni Ate Leni na babalik siya pagkatapos na makapagpahinga, ngunit alam kong ang pagkatapos na iyon ay maaaring napakataas o kailanman ay hindi na darating. Ang bahay ay naging tahimik. Bawat pagkain, 2 na lamang, mas kakaunti ang sasabihin ni Clara. Umupo siya paminsan-minsan nang mag-isa, ngumingiti siya sa akin, ngunit ang ngiting iyon ay hindi na kasing ningning. Maraming gabi na nagigising akong hating gabi, nakikita ko siya sa balkonahe, nakatitig sa ibaba. Lumapit ako at nakaupo sa tabi niya nang hindi magtanong. Naupo lang kami doon nang magkasama, tinanggap ang mga hampas ng malamig na hangin, ang balkonahe kung saan nagsimula ang lahat ng trahedya. Ngayon ito ay naging aming araw-araw na paalala na hindi mapupuntahan. 1 beses ay nagtanong ako ng mahinahon, mapapatawad mo ba ako? Nanahimik siya ng matagal bago lumingon sa akin. Sa kanyang mga mata ay isang malalim na kalungkutan, ngunit may isang maiinit na sinag din na sumasaklot. Hindi siya sumagot. Inilapag lamang niya ang kanyang kamay sa aking kamay. Ang mahinang pagpigil na iyon, ngunit naunawaan ko. Iyon ay hindi ganap na kapatawaran, iyon ay pagtanggap. Pagtanggap na magpatuloy sa buhay. Pagtanggap na ang sugat ay nandoon pa rin. Pagtanggap na kailangan nilang parehong mamuhay kasama nito. Si Buddy ang kaibigan kong nasa pulis, nagdadasal paminsan-minsan. Ikinwento niya na si Christine, pagkatapos lumabas sa kasong ito, ay tumakas na patungo sa ibang lugar nang walang imik. Ang kanyang pamilya ay rin umiwas nahihiya sa kanilang komunidad. At si Ate Leni sa probinsya, araw-araw pumupunta siya sa simbahan para ipanalangin ang kanyang mga pagkakamali. Naibalita rin na ang aming kasambahay na si Aling Norma, pagkatapos marinig ang lahat, ay umiyak ng maraming oras. Sinabi niya na ginagawa siya ng kasalanan ng panahong umalis siya, na kung nandoon lang siya, ay baka nakasalubong niya si Christine. Ngunit ang buhay ay hindi kailanman may kung sana. Ang mga nangyari, hindi na mababago pa. Kahapon, lumabas ako sa balkonahe, tahimik ang kalangitan, iilang mahinang sinag ng araw ang dumadaan sa manipis na ulap. Tinitingnan ko ang ibaba ang puno sa gilid ng kalsada na ang dahon ay nagsisimula ng gumalaw sa hangin, ang lugar kung saan nahiga si Clara noon.
Tinitingnan ko ang kalangitan, kulay abo at malalim. Kaya ba ng aking asawa na makita pa ang kasamaan kahit isang tanda ng asul, o ang kanyang mga mata ay naroon na lamang sa kulay abong mga araw na lumipas na? Narinig ko ang tunog ng tsinelas sa likod ko. Si Clara, dalawa kaming tasa ng mainit na tsaa sa kanyang mga kamay. Ibinigay niya sa akin ang isa at sumasandal na sa barandilya. Nakatayo kaming umingiti, tinitingnan ang mga patak ng ulan na nagsisimula na ring mahulog. Ang tasa ng tsaa sa aking mga kamay ay mainit, ngunit sa loob ng puso ko ay mayroon pa ring isang malamig na sulok. Malamig dahil sa mga nawala, dahil sa mga sugat na hindi mo mabubuwasit kahit gusto mo. Sabi ni Clara nang mahinahon, parang sinasalita ng usok. Arturo, lipat bahay na tayo. Lumingon ako sa kanya. Nakaharap siya sa malayo, ang mga mata niya ay namumula, hindi na kaya pang mabuhay dito para sa akin. Sa tuwing lumalabas ako sa balkonahe, naalala ko ang lahat. Tumango ako at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Oo, lipat na tayo, kahit saan gusto mo. Kasama ko rin. Nagsimulang tumaas ang ulan. Pumasok kami sa loob, isinara ang salaming pinto. Sa pamamagitan ng maulap na salamin, lumabas ang balkonahe, malabo sa ulan. Doon sa lugar na iyon, isang bahagi ng aming buhay ay namatay, ngunit magpapatuloy pa rin kami. Magpapatuloy na may mga sugat, magpapatuloy na may mga aral, at magpapatuloy ng magkasama. Dahil pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin kaming isa't isa. Habang isinusulat ko ang mga salitang ito, nanginginig pa rin ang aking mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil ang lahat ng nakaraan ay nandoon pa rin nag-aalab sa bawat litid. Gustong-gusto kong ibahagi ang mga aral na wala sa anumang paaralan na nagtuturo nito. Ang buhay lang sa pinakamalupit na paraan ang pwedeng puwersahin kang matuto nito. Unang aral, huwag hatulan ng hindi mo pa lubos na naiintindihan ang kwento. Tinitingnan ko ang mga numero sa bank statement, tinitingnan ko ang mga salita ng aking ate, at hinatulan ko si Clara. Hindi ako nagtanong, hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Sa likod ng mga numerong iyon ay ang pagmamahal ng isang anak para sa isang nagkasakit na ina. Sa likod ng kanyang katahimikan ay ang takot na mag-alala ako. Hinatulan ko siya nang alam ko lamang ang isa sa 10 katotohanan. At ang kapalit ng aking pagmamadali ay malapit, ay buhay ng taong pinakamahal ko. Pangalawang aral, ang galit ay hindi naglulutas ng kahit ano, nagbubunga lamang ito ng karagdagang galit. Si Christine ay nagdala ng galit sa loob ng 3 taon. Naniwala siya na ang paghihiganti ay magdadala ng kapayapaan, ngunit ang kinalabasan ay ang pagkawala niya ng sariling kalayaan, ng sariling karangalan, at ng huling pagkakataon para sa habag na natitira sa kanya. At kami ang mga naiwan, kailangan naming dalahin ang pinsala magpahanggang sa katapusan. Kung pumunta lang siya kay Clara, 3 taon na ang nakakaraan at nagtanong baka naging iba ang lahat, ngunit ang galit ay nagpabuta sa kanya. Ikatlong aral, ang pagmamahal ay nangangailangan din ng karunungan. Minahal ako ni Ate Lenny, minahal niya ako, nang may pagod at pagmamalasakit para sa akin. Nangangaral siya dahil sa alalahanin niya para sa aking kapakanan, ngunit ang pagmamahal na iyon ay kulang sa karunungan, kulang sa pag-unawa, at ginamit ng galit ng iba bilang sandata. Naisip ng ate ko na pinoprotektahan niya ako, ngunit sa katotohanan ay itinutulak niya ang pamilya ko sa trahedya. Ang pagmamahal ay hindi sapat ng mag-isa. Kailangan mong makinig, kailangan mong ilagay ang iyong sarili sa lugar ng iba, kailangan mong magtanong bago kumilos. Ika-4 na aral, ang pamilya ay ang lugar na pinakamadaling masaktan. Sapagkat lubos tayong nagtitiwala sa isa't isa, ang pagdududa kapag dumating ay mas masakit kaysa sa kahit anong sugat mula sa labas. Nagdududa ako kay Clara, nagdududa si Clara sa kanyang sarili, nagdududa si Ate Lenny sa kabutihan ng iba, at lahat ng pagdududang ito, kasama ng galit mula sa labas, ay malapit nang sirain ang aming pamilya. At ang huling aral, minsan ang pagpapatawad ay hindi pagbura ng nakaraan, ito ay pagpili na mamuhay ng magkasama rito. Hindi kailanman ganap na mapatatawad ni Clara ang lahat. Ang gabi ng kinandaduhan ko ang pinto, ang gabi ng kinuha niya ang gamot, ang gabi nang nahulog siya, hindi na iyon mabubura kahit kailan.
ngunit inilapag niya ang kanyang kamay sa aking kamay, at iyon ay nagpapahiwatig. Pipili akong mamuhay kasama nito. Pipili akong magtiwala uli, hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil mayroon kang halaga para sa akin. Tinitingnan ko si Clara ngayon, araw-araw, na nagtatangka siyang mamuhay. Ang sugat sa loob niya ay baka kailanman ay hindi naganap na gagaling. Palaging mag-aalinlangan siya, palaging may kaunting takot sa gilid ng buhay niya. Ngunit nandoon pa rin siya nagluluto, naghihintay, sumusubok. Iyon para sa akin ay sapat na. Kung ang kwentong ito ay may naibahagi sa inyo mangyaring huminto sandali, tingnan ang inyong sariling bahay. Mayroon bang isa na nanahimik at nagtitiis? May sakit ba na matagal, nang umaalab, na hindi mo pa kailanman tinanong? Huwag hayaang maging huli na ang lahat. Salamat sa inyong pakikinig sa aming kwento. Kung nakita ninyong ito ay may kahulugan mangyaring ibahagi para makapagpaalala ng karagdagang isang tao. At huwag kalimutang mag-subscribe para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod na kwento.